Na naitala ng teleskopyo ang mga impulsibong signal na ito na ganito ang tunog. Una, inakala nilang teknika na aberya yon. Ngunit matapos ang paulit-ulit na pagsusuri, naging malinaw na ang pinagmulan ay mula sa labas ng ating solar system. Ibang signal na ito kumpara sa karamihan ng kilalang cosmic phenomena at isa pa rin sa pinakanakakaintrigang misteryo ng modernong astronomya. Ano nga ba ang nasa likod ng fenomeno na ito? Ano ang tingin mo sa mga signal mula sa kalawakan? Nagdududa ka ba o umaasa? O baka naman natatakot ka sa posibilidad na mangyari ang sitwasyon na ipinakita sa pelikulang Araw ng Kalayaan noong 1976 at ayaw mo talagang makita, isang araw, pagtingala mo sa langit ang isang armada ng mga dayuhang sasakyang pandigma? Habol! Mag-subscribe ka! Sa kabila nito, tuloy pa rin ang astronomo sa paghahanap ng exoplanet at paminsan-minsan ay may natatanggap silang mga signal na di alam ang pinagmulan. Kamakailan lang, noong ika-10 ng Hunyo, 2024 nakatuklas ng isang kamanghamanghang bagay ang mga Australianong siyentipiko na sina Emil Leng at Manisha Kalip. Isang signal na halos imposibleng ipaliwanag ang pinagmulan at estruktura. Ano ito? Isa na namang pekeng balita? Hindi kailanman. Agad din nilatala ang mga resulta ng kadanapan sa prestihiyosong journal na Nature Astronomy. Ayon sa ulat, nakasagap ang teleskopyo ng Australia ng isang signal mula sa labas ng mundo na tumagal ng mahaba, 54 na minuto. Agad itong pinangalanan batay sa pangalan ng teleskopyo na nakadiskubre ng kaganapan ASCAP J1000 735+2140. Kaagad ding napansin ang kakaibang linis ng signal. Sa universo, maraming bagay na naglalabas ng kakaibang tunog at mga pulso. Ngunit madalas ay napakataas ng frequency gaya ng mula sa mabilis na umiikot na neutron stars. Dito naman, kabaliktaran ang sitwasyon. Ang signal ay isang kakaibang halo. Una, may maikling pulso, pagkatapos ay nakakakilabot na katahimikan at ang ikatlong bahagi ay mahahabang pulso na umaabot ng hanggang 50 segundo na may linear na polarisasyon. Ang huling bahagi ng signal mula sa di kilalang pinagmulan ang nagpapalito sa mga siyentipiko. Ang totoo, ang ikatlong bahagi ng kakaibang mensahe ay hindi tumutugma sa alinmang signal na natanggap natin noon. Kung maririnig lang ito, ganito ang magiging tunog nito. Sino o ano ang maaring naglalabas nito? Ang pangunahing katangian ng huling ikatlong bahagi ng signal ay hindi natural. Ano ang ibig sabihin nito ayon sa mga siyentipiko? Ipapaliwanag ko ito gamit ang malinaw na halimbawa. Ang daigdig, tulad ng ibang bagay sa kalawakan, ay naglalabas ng particular na alon. Dahil sa katalinuhan ng mga nilalang sa ating planeta at paglikha ng maraming aparato sa pagdaan ng mga siglo, iba ang mga mensahe mula daigdig patungo sa kalawakan kumpara, halimbawa, sa mga mula buwan. Ang ganitong signal ay maaring tawaging bakas ng daigdig na sa gitna ng pagbuga ng isang walang buhay na katawan sa kalawakan ay magmumukhang kakaiba. Ang aura ng daigdig ay parang isang halo-halong sabaw ng bilyon-bilyong iba't ibang mga impulsong signal mula sa paborito mong serye hanggang sa mga alingaw-ngaw ng operasyon ng mga napakatumpak na kagamitan. Paano natin nalaman na ang daigdig mismo ang napapalabas ng mga signal? Ibinahagi ito ng probe na Odyssey. Ano ba ang misyong ito? Ito ang kauna-unahang pribadong spacecraft sa kasaysayan na nakalapag sa buwan. Kahit maayos ang paglapag, hindi pa rin naging matagumpay ang misyon. Pagkalipas ng ilang sandali matapos lumapag, natumba si Odyssey sa kanyang tagiliran at nagpatuloy sa pagmamasid sa paligid mula sa hindi komportableng posisyon na yon dahil hindi pa rin namatay ang kanyang mga kagamitan. Di pa sigurado ang magiging pakinabang ng probe sa inaharap pero habang lumalapit ito sa buwan, nakakatulong na ito sa mga astronomo. Habang bumababa ang aparato, itinapat nito ang antena sa daigdig kaya narinig ng mga siyentipiko ang kakofonya ng tunog mula sa atin sa kalawakan. Bakit kailangan ninyo ang impormasyong ito? Isipin ninyo, maaring ang hindi pangkaraniwang signal na ASCAP-J 1935 plus 2148 ay isa ring kakofonya katulad ng nangyari sa bakas ng daigdig. Ibig sabihin ba nito ay nakatanggap na tayo ng mga signal mula sa isang katawang celestial na tinitirhan ng matatalinong nilalang?
Naniniwala si Manisha Kalip, isa sa mga mayakda, na malabong iisa lang ang pinagmulan ng signal na ito. Kabilang sa iba pang mga posibleng pinagmumulan ay ang mga magnetar o puting duwende. Ang lugar kung saan nakuha ang signal ay medyo matao, maraming neutron star, itim na butas at iba pang galactic na halimaw doon. Kaya bawat isa sa kanila ay maaring maging posibleng pinagmumulan ng signal na ASCAP J-Labin 35 plus 21, 48. Gayunpaman, tingnan natin ang sitwasyong ito mula sa ibang pananaw. Sa estadistika, mayroong terminong tinatawag na survivor bias o pagkakamali ng nakaligtas. Sa madaling salita, ito ay kognitibong pagkiling na nagdudulot ng maling larawan sa mananaliksik tungkol sa isang pangyayari o eksperimento. Kung gagamitin sa signals mula sa kalawakan, posibleng mas marami pang ganitong galactic greetings. Isa lang ang nahuli natin kasi hindi naman talaga tayo naghahanap ng signal na ganito. Anong masasabi mo, Elon Musk? Sa totoo lang, hindi naman ito tungkol kay Elon Musk. Siguro daw magbibigay siya ng opinyon tungkol sa natanggap na signal kamakailan. Dati, sa isang komperensya, malinaw na sinabi ng bilyonaryo ang kanyang posisyon tungkol sa posibilidad ng buhay na alien. Pinili niyang magsabi ng totoo at ipinaalam sa publiko na wala sa 6,000 Starlink satellite ang kailanman kinailangang baguhin ang trajectory o operasyon mula nang sila'y gumana dahil sa anumang panlabas na pangyayari o pagkikita sa anumang bagay na alien. Mula rito, napagpasyahan ni Elon Musk na wala talagang mga alien kahit man lang sa orbit na malapit sa daigdig. Pero ito ay malapit lang sa daigdig at ang universo ay hindi lang limitado sa paligid ng ating planeta at ang signal na ASCAP J-Labin 35 plus 21, 48 ay nagmula pa sa malayo. Pwede ba tayong magkonklusyon tungkol sa pag-iral ng mga alien gamit ang nakuha nating datos? At gaya ng tanong ng pisikong si Enrico Fermi, nasaan sila? May higit 50 paliwanag sa paradox ni Fermi, ngunit karamihan ay naluma na. Ngayon, mas pinaniniwalaan ng mga siyentipiko ang pangunahing paliwanag. Ang una ay ganito, may mga alien, ngunit masyado silang malayo sa atin. Kumbaga, wala sila sa abot ng ating mga kagamitan. Ang pangalawang paliwanag ay mas mahirap tanggapin. Ganito ito, ang daigdig ay isang malaking zoo. Ibig sabihin, pinagmamasdan lang tayo mula sa labas. Unang binanggit ng astronomong si John Ball ang teoryang cosmic zoo. Ayon sa kanya, may mga mas matalino at intelektual na nilalang sa universo kaysa sa atin. Dahil dito, hindi sila nagmamadaling direktang makipag-ugnayan sa atin at mas pinipili nilang obserbahan tayo na parang mga hayop sa zoo. Ang ganitong pagmamasid ay nabanggit din sa nobela ni Stephen King na Sa Ilalim ng Dome. Kahit mas binigyang diin sa akda ang pakikisalamuhan ng mga tao sa loob ng saradong espasyo, sa dulo ng nobela, inilalarawan ni Stephen King ang ugnayan ng sangkatauhan at ng mga dayuhang nagmamasid sa kanila mula sa labas ng kubo. Ano ang palagay mo rito? Maaaring tayo ay nasa ilalim ng patuloy na pagmamasid ng mga nilalang na hindi masukat ang katalinuhan at mas mataas ang antas ng pag-unlad kaysa sa atin. Kung ganon, kanino nagmula ang signal na ASCAP J1000 935 plus 2,148? Paulit-ulit nang nagpapadala ng mensahe sa kalawakan ang mga tao sa daigdig. Tandaan mo ang mensahe ng Ori Arecibo. Ang kakaibang mensaheng ito ay ipinadala mula sa obserbatoryo ng Ori Arecibo sa Puerto Rico noong Nobyembre 1974. May taglay itong impormasyon na mahirap maintindihan ng karamihan na ipinakita sa paraang eskematiko. Kaya hindi natin pwedeng isantabi na baka pati mga dayuhan kapag nakuha nila ang mensaheng ito ay hindi rin ito maintindihan gaya natin. Gusto mo ba na ang signal na ASCAP J 1935 plus 21 ay talagang nagmula sa isang planetang maraming naninirahan? O baka palihimong hinihintay ang nalalapit na pagdating ng mga dayuhan sa daigdig? Ayon sa konspirasyong teorya na Blue Beam, mangyayari ito ngayong 2024. Ibig sabihin, ang pagsalakay ay literal na nasa pintuan na. Naniniwala ang mga taga-suporta ng teorya na lalabas sa kalangitan ng armada ng sasakyang pangkalawakan, ngunit ito ay isang malaking hologram lang. Dito, may mga fighter jet na sumisira sa mapayapang lungsod. Maaring itanong mo, bakit kailangan ng simulasyong ito gamit ang satellite? Ayon sa Blue Beam Theory, naniniwala ang mga tagasunod na mas madali nilang makokontrol ang tao at gagamitin ng pandaigdigang gobyerno ang kunwaring alien invasion para magtatag ng bagong kaayusan. Kung aalisin ang mga fighter jet at ipalagay na totoong alien spacecraft ang darating, hindi pa rin gaganda ang resulta.
Ngunit bumalik tayo sa natanggap na extraterrestrial na signal ng mga Australiano. Ano kaya ito? Bukod sa mga posibleng kandidato sa kalawakan, maaaring may mga dahilan din mula sa mundo sa pinagmulan ng mga pulso. Minsan, sobrang sensitibo ang kagamitan, kaya napagkakamalan nilang extraterrestrial na signal ang ingay at vibration mula sa truck o pulso mula sa microwave oven. Gayunpaman, tulad ng sinabi natin sa simula, walang dudang mapagkakatiwalaan ang signal na natanggap ng Australianong obserbatoryo. Problema lang ang lumiletaw sa interpretasyon. Gaano kalaki ang tsansang may matalinong buhay sa kalawakan? Dapat ba tayong maghintay ng makabuluhang signal mula sa mga alien? Mula sa pananaw ng matematika, dahil sa mga pinakabagong pag-aaral, mas nagiging optimistiko ang larawan kaysa sa inaakala ng mga siyentipiko noon. Sinasabing kahit i-reset ang daigdig sa factory settings, uusbong pa rin ang primitibong buhay sa pagdaan ng panahon. Sa matalinong buhay, malaki ang ibinababa ng posibilidad na nasa 45% lang. Parehong resulta rin ang nauha ng mga matematiko tungkol sa paglitaw ng buhay, lalo na ang may katalinuhan sa universo. Kaya hindi naman kalokohan ang umasa mga signal mula kalawakan. Ang tanong, maiintindihan ba natin kung sino at ano ang gustong iparating? Ano ang naghihintay sa sangkatauhan pagdating sa pagmamanman ng universo para sa posibleng pagkakaroon ng matalinong buhay sa hinaharap? Ang tanong na ito ay kayang sagutin ng mga teleskopyong nasa orbita. Ang mga aparatong umiikot sa daigdig ay kayang silipin ang pinagmulan ng universo at tumulong maghanap ng bakas ng buhay sa labas ng daigdig. Sa ngayon, ang teleskopyong James Webb ay walang tigil na tumutulong sa mga ito at iba pang mga gawain. Ngunit sa hinaharap, isang hindi kapanyi-panyiwalang tagumpay ang naghihintay sa atin sa larangang ito. Ang totoo niyan, noong 2014 ay sinimula ng pagtatayo ng isang napakalaking teleskopyo. At hindi ito biro dahil ganon talaga ang pangalan ng aparato. Overwhelmingly Large Telescope o OLE. Itinuturing na mas malaki ang salamin ng teleskopyo, mas epektibo ito. Kaya nga, ang OWL ay may diameter ng salamin na 100 metro. Ibig sabihin, sa disk nito, kasya halos lahat ng salamin ng mga teleskopyo sa mundo ngayon. Dahil sa matinding kahirapan ng paggawa ng ganitong aparato, napilitan ang mga ininyero na magtuon muna sa mas hindi gaanong ambisyosong mga proyekto. Sa huli, ilalagay din ang malaking teleskopyo sa orbit ng daigdig kaya huwag mawalan ng pag-asa. Kung hindi man tayo, tiyak na ang ating mga anak o apo ay makakakita ng unang detalyadong larawan ng mga daigdig sa labas ng daigdig, kabilang ang mga exoplanetang higanting gas at makakatanggap at madedekoda ang pinakahihintay na mga mensahe mula sa mga nilalang sa ibang planeta. Habang si Hubble Channel ay nakikinig sa mga signal mula sa kalawakan, hinihikayat ka naming mag-subscribe at i-like ang aming channel. Naway makaranas tayong lahat ng kapanapanabik na tuklas. COVID, mga alitan sa politika, kulang na lang ay alien para kompleto na. Halos lahat na ang nagsabi nito, ngayon, natutupad na ang kolektibong propesya. Kamakailan, mas madalas nating nadidiskubre ang kakaibang bagay sa kalawakan at nahihirapan tayong ipaliwanag ang mga signal na natapakita ng marami pa tayong hindi alam. Ano nga ba ang natuklasan sa larangan ng astronomiya sa simula ng 2024? Habang sinusuri ng mga astropisiko ang datos mula sa Gamma Teleskopyong Fermi, nadiskubre nila ang kakaibang signal mula sa labas ng hangganan ng daang gatas. Naguluhan ang mga espesyalista dahil hindi pa nila ito lubos maipaliwanag. Una, ang dahilan ay dahil ang lakas at kapangyarihan nito ay maraming beses na mas mataas kaysa sa alinmang signal na naitala natin, talagang napakalakas nito. Ano kaya ito? Sa loob ng 13 taon, minamasdan ng teleskopyong Fermi ang gamma radiation. Nangyari ang pagkakatuklas ng hindi inaasahan dahil ibang bagay ang hinahanap ng mga siyentipiko sa ibang bahagi ng kalangitan. Isinasagawa ang mga pag-aaral sa pagsasaliksik ng kosmikong radyasyong microwave na tinatawag ding relic radiation. Ito ay itinuturing na pinakamatanda, literal na sinaunang liwanan sa universo. Sa halip sa ibang bahagi ng kalangitan na di inaasahan ng ganitong fenomena, nakakita ang mga astronomo ng isang matinding pagsabog. Para magsimula, tukuyin natin ang gamma rays. Ito ay napakalalakas na pagsabog na hindi nakikita ng mata ng tao. Madedetect lang ito gamit ang espesyal na kadamitan. Ang bilis ng radiation na ito ay halos kapareho ng bilis ng liwanag at katulad ng X-ray ang katangian. Kung ang nakamamatay na sinag ay nakatutok sa direksyon ng daigdig, sa loob ng maraming siglo, iisterilisahin nito ang ibabaw ng ating planeta. Bakit nagkakaroon ng gamma burst?
Minsan, ito ay resulta ng pagkakaroon ng mga aktibong nucleus ng mga galaksya o quasar sa kalawakan at paminsan-minsan, ito rin ay palatandaan ng pag-iral ng mga pulsar. Maaaring magdulot ng gamma burst ang supernova, aktibidad ng mga radyogalaksya at pagsabog ng nuclear warhead. Ano nga ba ang natuklasan ng Fermi Telescope at LET scanner? Anong kaganapan sa malalim na kalawakan ang nagdulot ng ganong bakas? Nalilito ang mga siyentipiko at isa sa mga hinuha na ang malakas na signal na ito ay maaaring mula sa mga cosmic ray na may pinakamataas na enerhiya. Ang tinutukoy dito ay mga quantum na ang lakas ay sinusukat sa bilyon-bilyong giga-electron volt. Sila mismo, ayon sa mga hinuha, ang posibleng lumikha ng mga pagsiklab na hindi kapanipaniwala ang lawak. Mayroon silang enerhiyang 1 bilyong beses higit sa typical na gamma ray. Ito ang pinakamalaking palaisipan sa astronomya na hindi pa rin nalulutas. Walang nakaisip ng paghahanap sa relic radiation na lumitaw di kalaunan matapos ang malaking pagsabog nang naging malaya ang mga photon ay magdudulot ng ganitong resulta. Ano kaya ang nagpapabilis sa mga particle hanggang sa napakatitinding bilis? Sigurado ang mga astronomo na likas, hindi gawa ng tao, ang pinagmumulan nito. Ibig sabihin, maaring mayroong isang bagay sa kalawakan na kayang magpabilis ng mga particle hanggang sa sukdulang antas. Dapat tandaan na kapag sinabing signal mula sa kalawakan, hindi ito laging ibig sabihin ay isang naka-encrypt na mensahe tulad ng wow na natanggap ng 1,977. Lahat ng kahit papaano ay lumilihis sa tinuturing na normal ay itinuturing na ganon at ang nahuli ng teleskopyo ng Fermi ay eksaktong pasok sa ganitong paglalarawan. Ikinukonekta rin ng mga astronomo ang gamma burst na ito sa isa pang natuklasan noong 2017 ng obserbatoryo ng Argentina. Ang lakas at estruktura nito ay may pagkakahawig at dito ibinabase ang mga konklusyon. Sa totoo lang, kung ang gamma burst na natuklasan noong 2024 ay maaring gawing soundtrack, ganito ang magiging tunog nito. Bakit sinusuri ng astronomo ang ganitong fenomena? Tingin nila, ito ay pagkakataon para masilip ang mga proseso sa universo sa unang trilyon bahagi ng 1 segundo matapos itong mabuo. Dahil dito, napipilit ang questionin ng mga siyentipiko ang tradisyonal na konsepto ng isotropikong universo na nagbabago sa pananaw natin tungkol sa mundo sa paligid ng daigdig. Ngunit hindi lang ito ang mga sorpresa sa astronomiya ngayong 2024. Noong Enero, nadiskubre ng mga siyentipiko ang singsing ng mga galaksya 10 bilyong liwanag taon ang layo mula daigdig sa konstelasyon ng Walapas. Noong 2021 sa medyo malapit sa bagay na ito, natuklasan ng isang arko ng mga galaksya na may habang 3 bilyong liwanag taon o 1,000 megaparsec. Isipin mo kung makikita lang sana ang estrukturang ito ng hubad na mata, ang laki nito sa kalangitan ng mundo ay 20 beses na mas malaki kaysa sa buwan. Hindi lang ang ating buwan, ang arko ay higit 2 beses na mas malaki kaysa ang Great Wall ng Sloan, isang mega-cluster ng mga galaksya na dating tinuturing kumbensyonal na hangganan ng mga kosmikong superstruktura kasama ang Great Wall ng Hercules at Northern Crown. Makalipas ang 3 taon, muling naghintay ang mga siyentipiko ng panibagong kamanghamanghang tuklas. Gaano kalaki ang diametro ng nadiskubreng kwintas ng mga galaksya? Hindi biro, 1.3 bilyong liwanag taon ang diametro nito. Sa mga nabanggit na kondisyon, ang singsing na ito ay magiging 15 beses mas malaki kaysa buwan sa langit. Ano ang mga hypothesis ng mga siyentipiko dito? Ang pinakapopular ay ang teorya ng mga kwerdas o mga baryonikong akustikong osilasyon. Sa madaling salita, ang terminong ito ay tumutukoy sa mga alon sa tela ng kalawakan, mga baluktot, tiklop at iba pang anyo na nagdudulot ng mga arko at singsing na binubuo ng mga galaksi. Mayroon lang isang hindi tugma. Kung tama ang teorya, dapat mas maliit ang sukat ng mga bagay na ito. Kasabay nito, ang natuklasang arko at galaktikong singsing ay maaaring bahagyang kumpirmasyon ng teorya ng mga string. Ang ikalawang hypothesis ay tungkol sa cyclical na kalikasan ng universo nina Roger Penrose at Vagna Gursodian. Ang mga nabanggit na siyentipiko ay nagbuo ng cosmological na modelo ng universo na namamatay at muling nabubuhay mula sa wala. Ibig sabihin ay umiikot ito sa mga siklo. Paano ito nangyayari ayon kay Penrose?
Pagkatapos ng malaking pagsabog, patuloy na lumalawak ang materya at lahat ng bagay sa universo hanggang sa wala ng matira at nawawalan ng saysay ang sukat. Ang nabuo na void o kawalan ay muling guguho, nagiging isang punto ng singularidad at lahat ay nauulit muli. Magtatanong ka, ano ang kaugnayan ng mga natagpuang bagay? Naniniwala ang mga astronomo na ang cyclical na kalikasan ng universo ay nag-iiwan ng bakas. Dahil sa laki ng mga estruktura, baday silang maging kandidato sa papel na ito. Ibig sabihin, nakikita natin ngayon ang mga bakas ng malaking pagsabog. Meron ding ibang mga teorya na mas fantastiko pa. Batay ang mga ito sa katotohanan na ang mga mega struktura ay magkakalapit, kaya't sa teorya ay maaaring bahagi sila ng mas engrandeng anyo na hindi pa natin natutukoy. Anong konklusyon ang maaaring makuha matapos matuklasan ng kakaibang gamma burst at misteryosong singsing ng mga galaksya sa kalawakan? Tungkol naman sa una, kasalukuyang sinusubukan ng mga siyentipiko na tukuyin ang pinagmulan ng signal na ito upang maunawaan ang kalikasan nito. Posible, kayang may pagkakamali sa obserbasyon ng teleskopyo? Gayunpaman, sinikap ng mga astropisiko na masala nang mabuti ang mga posibleng sagabal mula sa mga bagay sa daang gatas upang maiwasan ang maling interpretasyon ng datos. Parang nasa madilim pa rin tayong panahon dahil kulang pa rin ang alam natin sa mundo at karamihan sa paligid ay puro hula at haka-haka. Ilagay sa komento ang inyong palagay kung ano ang sanhi ng malakas na gamma burst at subukang lutasin ang palaisipan ng mega strukturang singsing na nadiskubre ng mga siyentipiko ngayong taon. Paano kung hindi ito isang galaksya, kundi halimbawa isang sphere o kuyog ni Dyson na napakalaki at ang gamma burst ay bakas ng kung anong kosmikong labanan? Oo, hindi namin nililimitahan, kundi hinihikayat pa ang inyong imahinasyon. Mag-subscribe sa channel ni Hubble at ibahagi ang video sa mga kaibigan. Hindi makatarungan kung hindi nila malalaman ang ganitong makasaysayang pangyayari. Voyager 1. Madalas na nating napag-usapan ang kamanghamanghang sasakyang pangkalawakan na ito sa channel na ito. Matagal na nitong hawak ang titulo bilang pinakamalayong bagay mula daigdig na gawa ng tao sa kalawakan. Sa ngayon, ang Voyager 1 ay nakalayo na ng 24 bilyong kilometro mula sa ating planeta. Inilunsad ang sasakyang ito noong 5 ng Setyembre, 1977. At syempre, sa tagal ng kanyang misyon, hindi lahat ay naging maayos. Nagkaroon ng mga problema si Voyager 1 nitong mga nakaraang buwan, wala tayong natanggap na balita mula sa sasakyan. Malinaw na nagkaroon ng aberya. Kung isasaalang-alang ang medyo matandang edad ni Voyager, hindi na nakakagulat ang ganitong pangyayari. Matapos ang matagal na pananahimik, nagpadala ulit ng signal ang sasakyan. Paano ito nangyari? Ano ang naging problema? At totoo bang tuluyan ng naayos ang problema? Matiyagang inayos ng mga siyentipiko ng NASA ang aberya sa sasakyan, ngunit maraming pagsubok ang naranasan. Una, matanda na si Voyager kaya lumana rin ang teknolohiya nito. Hindi rin gaano nagbago kahit ilang ulit nang update ang sistema. Para maintindihan ninyo ang laki ng problema, kayang tumanggap ng sistema ni Voyager ng 8,000 utos kada segundo, samantalang ang mga smartphone natin na yon ay umaabot ng 100 bilyong utos kada segundo. Pangalawa, may isa pang problemang lumalabas dahil dito. Ang team na nagtrabaho sa Voyager noong umpisa pa lang, matagal na ring hindi aktibo sa larangan. Nagpakahirap ang mga modernong siyentipiko sa pag-aaral ng lumang dokumento sa archive at nahirapan silang maintindihan ang takbo ng mga aparato. Para maintindihan ang sira, ikukwento muna namin ng kaunti tungkol sa mga computer ng Voyager na gumagamit ng binary system. Para magpadala ng impormasyon, gumagamit ito ng 2 bits, ibig sabihin mga numerong 0 at 1. Ang 0 at 1 ay kayang bumuo ng iba't ibang kombinasyon para magpadala ng impormasyon tulad ng larawan o tunog. Isipin mo, napakaraming datos ang dumarating sa atin dahil lang sa 2 numerong ito. Dapat linawin na bago ipadala sa daigdig, ang datos ay binabago muna sa isang modulating carrier signal na kayang magdala ng impormasyon. Dumarating sa daigdig ang datos gamit ang mga radio antenna sa iba't ibang bahagi ng mundo. Tinatawag itong DSN o simpleng sistema para sa malayong kalawakan. Mahalaga ito para tuloy-tuloy ang pagtanggap ng impormasyon mula sa mga sasakyang pangkalawakan at maiwasan ang aberya dulot ng pag-ikot ng planeta. May 3 computer na naka-install sa loob ng sasakyang pangkalawakan at nagkaroon ng aberya sa isa sa mga ito. Ang tinutukoy ay ang computer na FDS, ang Flight Data System.
Mahalaga ito dahil pinagsasama ang datos ng minamasdang bahagi ng kalawakan at paggana ng sasakyang pangkalawakan. Ang FDS ang nagpapadala ng impormasyon sa Modulation at Telemetry Unit TMU na siyang nagpoproseso at nagpapadala nito pabalik sa daigdig. Sa huling pagkakataon, nagpadala ang sistema ng Modulation at Telemetry ng kakaibang signal na puro hindi maintindihang kumpol ng numero. Nalaman ng mga siyentipiko na hindi maayos ang FDS system at binabago nito ang dato na kadalasang nangyayari sa mga spacecraft. Doon, nire-reset lang nila ang sistema gamit ang kilalang paraan na patayin at buksan muli at kadalasan ito ay nakakatulong. Ganito rin ang ginawa noon sa pag-ayos ng Hubble Telescope at Voyager 2 noong 2010, pati na sa Voyager 1. Pagkatapos ng restart, hindi pa rin gumana ng maayos ang FDS system. Kinailang ang pag-aralan ng mga siyentipiko ang maraming datos tungkol sa Voyager systems at paggawa nito para makahanap ng solusyon. Doon lumabas ang hinala na ang problema ay sa microchip. Upang mapatunayan ito, gumamit ang mga siyentipiko ng poke command para direktang makipag-ugnayan sa hardware ng sistema at baguhin ang mga kinakailangang parameter. Gamit ang POKI command, pinatakbo ang pagproseso ng impormasyon sa iba't ibang pagkakasunod-sunod sa FDS. Nang matanggap ng mga siyentipiko ang bagong datos, inihambing nila ito sa mga naunang nakuha bago nagkaaberya. Malinaw na iba na ang pag-format na yon at nalaman ding tumigil na ang isang microchip sa paggana. Dahil dito, nasira ang halos 3 bahagi ng memorya ng FDS system kasama ang mahalagang program code. Malubhang sira at hindi ito maayos sa simpleng on at off. Medyo mahirap hanapin ang solusyon dahil imposibleng palitan ng microchip. Noon, naisip ng mga siyentipiko na ilipat ang mahalagang program code sa ibang bahagi ng memora na hindi nasira. Hindi ito nagawa dahil walang bahagi na sapat ang laki para magkasya. Napilitan ng mga siyentipiko na gumawa ng matinding hakbang. Nagdesisyon silang hatiin ang code para mailipat sa iba't ibang mga cell at mapanatili ang kakayahan nito. Matagal ang proseso dahil kailangan ng siyentipiko palitan ng maayos ang ilang bahagi ng code. Mahalagang ihiwalay ang bahagi tungkol sa technical na impormasyon ng aparato. Inilipat ito noong Abril 18 sa ibang seksyon. Pagkatapos, inutusan si Voyager na ihanda ulit ang datos para ipadala sa daigdig. Sabik na naghintay ang mga siyentipiko para malaman kung nagtagumpay sa pag-aayos ng problema at dumating ang araw ng pagsubok noong Mayo 20. Nagtagumpay sila kaya ngayon masusubaybayan na ng mga siyentipiko ang lahat ng bahagi ni Voyager. Bilang pagbiriwang, nag-post ang NASA ng mensaheng, "Kamusta? Ako ito." Ngunit hindi pa rito natatapos ang lahat. Hindi pa ayos lahat ng aberya. May ikalawang bahagi pa ng trabaho na kailangang gawin ang mga siyentipiko para makapagtipon at makaproseso ng datos mula sa kalawakan, ang FDS system. Patuloy na nililipat ng NASA ang mga code sa buo pang bahagi ng FDS memorya. Mahalaga ang impormasyon mula kay Voyager ESA dahil malayo na ito sa ating planeta at kaya nitong pag-aralan ang mga bagay tulad ng cosmic rays na hindi kayang saliksikin ng ibang aparato. Kahit na patuloy na lumalayo sa atin si Voyager ESA at dumarami ang mga hadlang, patuloy pa rin siyang nagpapatuloy sa misyon nito. Malaki ang posibilidad na maubos ng enerhiya ng parehong Voyager pagkatapos ng 2025. Pagkatapos nito, maglalakbay na lang silang mag-isa sa universo at mawawala na ang koneksyon nila sa daigdig. Posibleng makalipas ang 40,000 taon, lalapit si Voyager ESA sa bituin na Gliese 445 sa konstelasyon ng Giraffe. Pero hindi na natin ito malalaman dito sa daigdig. Maaring wala na rin ang sangkatauhan sa panahong yon. Habang pinagmamasdan ang dalawang Voyager, lalo nating napagtatanto ang dami ng hirap at pagsisikap na inilaan sa mga makinang ito. Malaking pagsisikap ang ginawa ng mga siyentipiko noong dekada 70 at nayon sa pagbuo ng mga Voyager na magpakailanmay may mahalagang lugar sa agam ng kalawakan. Sa tingin ninyo, makakatanggap pa ba tayo ng balita mula sa mga makinang ito? Nagsimulang magtala ng paulit-ulit na signal ang radio interferometer na ASCAP sa kanlurang Australia. Lumilitaw ito sa paulit-ulit na agwat ng 1 oras at paminsan-minsan ay nagbabago ang mga katangian ng signal. Saan kaya nagmumula ang signal na ito? Mula ba ito sa isang puting duwende o mula sa isang neutron star? Gayunpaman, hindi man lang yon ipinahihiwatig ng mga katangian ng signal. Kung ganon, ano ito?
Interference lang ba mula sa mga aparatong pananaliksik? Galing kaya ito sa mga hindi pa natin kilalang bagay sa kalawakan o pagtatangka ng mga alien na sibilisasyon na makipag-ugnayan sa atin? Alam na natin na hindi tayo makakasagap ng mga signal na tunog sa kalawakan dahil vacuum doon. Gayunpaman, ang ating mga kagamitan sa pananaliksik ay nakakatanggap din ng ibang signal gaya ng radio, X-ray at gamma electromagnetic. Pagkatapos nito, kinu-convert nila ang datos sa tunog. Kadalasan, pamilyar at matagal na nating naaral ang mga natatanggap na signal. Pero sa teleskopyong ASCAP, ibang nangyari dahil kakaiba ang kilos ng natanggap nitong signal kumpara sa iba. Minsan mahina, minsan malakas, at minsan wala talagang pulso. Tinawag ng mga siyentipiko ang signal na ito J1935+, 2100 at 48. Sa masusing pag-aaral, napag-alaman na ang direksyon ng signal ay hindi palagian. Nagbabago ito depende sa punto sa kalawakan na dinadaanan ng signal. Tinatawag itong circularly polarized waves. Napag-alaman din ng mga siyentipiko na ang pinagmumula ng signal ay may tatlong yugto na nakakaapekto sa mga katangian nito. Ang unang yugto ay tumatagal ng 10 hanggang 50 segundo at gumagawa ng mga linear na polarized na pulso. Ang pangalawa naman ay tumatagal ng mga 300 at 70 milisekund. Pagkatapos, kapansin-pansing bumababa ang lakas ng pulso. Ang ikatlong uri ay kawalan ng pulso. Nauulit ang tatlong yugtong signal tuwing 54 na minuto. Ang pinagmulan ng signal ay isa sa pinakamabagal na bagay, ngunit sa totoo lang, wala tayong alam tungkol dito. May ilang teorya ang mga siyentipiko, maaring puting duwende o neutron na bituin ang bagay na ito. Sa teoryang ito, maraming hindi malinaw at hindi natin alam kung paano lumilikha ng ganitong espesipikong signal ang mga bagay na ito, kahit madalas mas mahaba ang kanilang panahon ng pag-ikot. Hindi ito kayang ipaliwanag sa loob ng 54 minutong siklo. Ang alternatibong paliwanag ay maaaring ganito. Ang bagay na ito ay bahagi ng isang binaryong sistema ng mga bituin. Sa kasong ito, umiikot ito sa isang di nakikitang bituin. Maaring magbago ang signal dahil sa magnetic field ng parehong bagay. Pero may mga hindi pa rin tugma. Kung neutron star ang usapan, umiikot sila sa loob ng 1 segundo o mas mabilis. Mahirap para sa kanila pahabain ang pag-ikot. Kung white dwarf ang nasa lugar ng neutron star, makukuha natin ang kinakailangang panahon ng pag-ikot. Gayunpaman, may problema tayong hindi alam paano nagmumula ang mga radio signal mula sa ganitong bagay. Dito pumapasok ang pinakakapanapanabik na bersyon. Ang mga kakaibang signal na ito ay artipisyal ang pinagmulan, ibig sabihin, ipinapadala ito ng mga kinatawan ng hindi kilalang dayuhang sibilisasyon. Upang maunawaan kung gaano kapani-paniwala ang bersyong ito, balikan natin ang nakaraan, noong taong 1977. Noon, ang radioteleskopyo na tinatawag na malaking tainga ay nakatanggap ng signal na may kakaibang katangian. Tinawag itong WOW. Sinulat ito ng isang mananaliksik sa kopya ng transkripsyon. Matagal nang sikat ang bersyong ipinadala ito ng mga alien. Ang tagal ng signal ay naging 72 segundo matapos itong ma-decode. Isa lang ito at hindi na naulit pa. Di matukoy ng mga siyentipiko kung saan humigit kumulang matatagpuan ang pinagmulan ng signal, pero alam nila ang direksyon kung saan ito natanggap. Mula sa konstelasyon ng Sagittarius malapit sa gitna ng Milky Way kung saan maraming bagay sa galaxy. Sa datos ng teleskopyong Gaia, nakahanap sila ng 15 posibleng bituin na pinagmulan ng mga radio wave. Ang pinakamalamang ay ang bituin na tinatawag na Tumas 100, 72, 81, 782 na nasa layong 1,800 light years mula sa atin. Pagkatapos may tala ang WOW signal noong 1977, napakaraming mga radio teleskopyo ang nagtangkang muling matuklasan ito. Huling beses ay noong 2022, isinagawa ang detalyadong pag-aaral sa 15 posibleng bituin na kandidato, ngunit wala silang natagpuang sapat na malakas na signal. Walang natagpuang exoplaneta sa daan, ngunit nadiskubre nating may pinagmulan ng artipisyal na radyasyon malapit sa mga bituing iyon. Noong panahong iyon, maaring naulit ang signal kung palagian ito, na ibig sabihin ay nananatili sa isang lugar ang pinagmulan. Dahil dito, iniisip na ang signal ay mula sa isang mabilis na gumagalaw na sasakyang pangimpapawid. Kung ang signal ay talagang nagmumula sa mga kinatawan ng sibilisasyong alien, maaari itong lumitaw kahit saan. Bakit hindi agad nire-reject ang hypothesis tungkol sa mga alien?
Sa digital na komunikasyon, palaging ginagamit ang pag-encode ng mga papasok na datos. Kung walang alam sa paggawa ng code, hindi lang imposibleng i-decode ang mensahe, mahirap din itong mapagkaiba sa karaniwang ingay sa kalawakan. Naniniwala ang mga mananaliksik na kayang i-decode ang anumang code basta may sapat na bahagi ng mensahe. Halimbawa, noong ikalawang digmaang pandaigdig, na-decode ng mga Briton ang German Enigma Code matapos nilang matuklasang may impormasyon ito tungkol sa bulan. Ginamit nila ang panahon para mabasag ang code. Ang mga signal mula sa mga pulsar na palaging naroon sa kalawakan at kilala natin ay maaring magsilbing gabay para sa mga mensahe mula sa mga dayuhan. Naniniwala ang mga mananaliksik na maaaring gamitin ng mga dayuhan ang mga pulsar para mag-navigate sa kalawakan at maaaring ito ang maging pangunahing kasangkapan sa pag-decode ng kanilang mga signal. Gayunpaman, aminado ang mga may akda na hypothesis na posibleng iba ang pananaw ng mga dayuhan sa universo kaysa sa atin. Maaaring masyadong komplikado o sobrang simple ang paraan para sa kanila. Kailangan ng mas maraming oras at datos para maintindihan ang kalikasan ng mahiwagang radio signal na ito. Maging ito man ay neutron star, pulsar, puting duwende o sasakyang pangkalawakan ng mga dayuhan, kahit tila katang-isip lang ang huli, Kailangan nating magbaon ng pasensya. Ang pag-aral ng mga signal mula sa kalawakan ay isang kapanapanabik na paksa na puno ng misteryong matagal nang gumugulo sa isipan ng mga siyentipiko at mahilig sa buong mundo. Gayunpaman, mahaba pa ang ating lalakbayin at kailangan ng malaking pagsisikap para maunawaan ang kanilang kalikasan at matuklasan ang mga lihim ng mga radio wave na ito. Bawat bagong pag-aaral ay naglalapit sa atin sa sagot, ngunit kailangan pa ng oras at pagsisikap para ganap maunawaan. O baka iniisip lang natin na umuusad tayo rito. Matutuklasan kaya natin ang lahat ng lihim ng mga misteryosong signal na ito at maintindihan ang ibig sabihin, tanging ang hinaharap lang ang makapagsasabi. O sige mga tagalupa, hindi pa tapos ang video. May mga kapanapanabik at kamanghamanghang episode pa tayong aabangan. Pero para patuloy ko kayong mapasaya gamit ang lahat ng mga karakter sa kalawakan, kailangan ko ng inyong feedback. Madali lang ipahayag yan. Kailangan mo lang maglagay ng electronic na like sa video na ito. Dahil wala naman tayong ibang klase ng like at ituloy ang parira lang alam ko. Sa ganito, mapapakita niyong tama ang ating direksyon. Huwag kayong lilipat ng channel.